40 billion worth of drugs has been seized. Diba? I mean, I commend the DILG for realizing that you can have the anti-drug war without any Anti-drug war tayo. Your comment? Maraming salamat po, Mr. Chair. Kaya po ay nangyari na lahat po ng pag-ipunan ng lahat ay sa Hunter Taylor. With that, gusto nating malaman, sa case naman po doon sa Central Visayas, ano naman yung kanilang pagkaka-implement ng CMC 16, 2016? Your Honor, thank you. Specific po yun, sinusundan po namin yung, yung directives po dito. Kung ano pong nakalagay po sa CMC, ay ganun po yun, sir, ang nire-relate po namin sa mga tauhan namin. As to the justice na sinabi ni General Albayade, how we gathered the evidence para po mag-file ng operations ay isinusundan po yun, sir. Dahil then, pagka may enough evidence, anyway, authorized naman po sa batas yung mag-bypass. Diba? So, pag na-confirm ng mga tao namin, we conduct either mag-apply ng search warrant or they conduct the bypass operations. Ganun po, sir, ang procedures doon. Mr. Chair, pagdating po dun sa mga pinabanggit ng police na mga suspected na mga drug pushers man, halimbawa, often cited po ng laban. Sa ganun pong mga instances na merong ng laban, pwede po bang may paliwanag sa ganung mga instances, ano po ang ginagawa ng police? Pagka meron pong casualty, actually, ang nanlaban na term is used by the media, Your Honor. Pag meron pong casualties during the police operations, ay meron po kaming built-in procedures doon. Immediately po ay ang IAS namin ay nagkakandak po ng Internal Affairs Service namin. We will conduct the motor curfew investigations doon. Kami rin po ay inimbestigahan yung mga tao namin at inaalam kung ano nangyari. At yung mga direct commanders nila were directed to submit the report on what happens or what is the actual incident nangyari po sa operations na yun po, sir. At if the evidence warrants for the filing of the case against our people, it's our Internal Affairs Service office that handles for that, sir. So sa ganung mga instances, Mr. Chair, ano din ba ang range na mga pwedeng gawin ng police? Kasi pag nanlaban po, may range din po yun eh. Pwedeng nanlaban ka, parang nagpa-punch ka o iba din kung yung nanlaban ay merong baril, ganon. So, ibig sabihin, ano ang tolerance day na ina-execute? Ano ang mga pwedeng gawin? At ano yung hindi pwedeng gawin ng police sa ganong mga instances?